So sa wakas, may lumabas ng clarification patungkol dito sa mga policy na to na kumakalat na galing sa YouTube. At nagkataon din no, nabasa ko yung post na to sa X. So, ang sabi sa post na yan, YouTube just explained the policy everyone is panicking about. The panic wave was based on nothing. Sabi yan ni Mr. Matt Halprin, YouTube's Vice President of Trust and Safety. So for those na hindi pa nakakakilala guys kay Matt Halprin, actually kahit ako bago ko lang din to nalaman. So si Matt Halprin mga mamsir, so isa siya sa pinakamataas na opisyal sa YouTube na kung saan siya yung namamahala sa trust and safety. So based doon sa article na nabasa ko mga mamsir, yung trabaho niya o yung pangunahing trabaho niya ay pangunahan yung paggawa at pagpapatupad ng mga patakaran sa YouTube tungkol sa YouTube Partner Program, community guidelines, monetization policies, harmful at spam content at iba pa. At during his interview, nabanggit niya or kinlarify niya yung mga bagay na to. Okay, bago tayo mag-proceed doon sa bagong lumalabas ngayon na 3 policy, nilinaw muna ng YouTube nito ni Mr. Matt Halprin yung about sa inauthentic content. Sir, kaya siguraduhin mong patapusin mo yung video na to dahil yung huling clarification, yun yung maaaring magligtas sa channel mo. Okay mga ma'am sir, based doon sa nabasa ko at napanood kong interview, so sinasabi nila na hindi talaga nagbago ang policy. Anong policy yung tinutukoy? Itong inauthentic content na to. So sinabi niya sa interview niya na ang binago lang ay yung wordings o yung paraan ng pagkakasulat ng policy. Kasi before mga ma'am sir, kung natatandaan ninyo, ang ginagamit nila is yung term na inauthentic content. So marami kasing mga creators yung for them is napaka-komplikado nung policy na yan. Parang napakalawak Kaya hindi nila masyadong maintindihan kung bakit sila tinatamaan, bakit sila nasasagasaan or nahihit ng policy na to. Kasi masyadong malawak. Kaya ngayon hinati nila ito sa 3. On which is dito maraming naguluhan ngayon, natakot, panic. May nakikita kayo na policy na ganito, itong 3 to. So, posible maging kayo ay naguguluhan din, 'di ba? Nagulat noon, natakot din dahil ayan na naman, may mga bagong policy na naman si YT. At parang mas humihigpit na talaga, 'di ba? Ganon yung unang nasa isip natin. Kaya hindi natin masisisi yung ibang mga creators kung bakit natatakot, nagbubura kaagad ng mga videos. Kasi syempre, ayaw din nilang mawala ng kita. Ayaw din nilang ma-demonetize. Kaya kinlarify nila yung about dito sa mga policy na to. So yung before na inauthentic content pala na yan mga ma'am sir, ay hinati lang ng YouTube sa 3 category para mas maintindihan nating mga creators yung mga bagay na dapat nating iwasan. So meaning mga ma'am sir, loud and clear na hindi ito bagong batas, hindi ito bagong policy. Ginawa nila yung 3 category na to para mas malinaw lang yung pagpapaliwanag o yung pagkaka-elaborate doon sa tinatawag na inauthentic content. Kaya may mga creators na nagtataka, bakit ganon? Yung dating violation ko na binigay sa akin ng YT, inauthentic content, napalitan na ngayon ng generic o repetitive content. O yung dating violation ko na inauthentic content, ngayon naging unsatisfying or off-putting content na. So para mas malinaw mga ma'am sir, ayan, nagbigay siya ng 3 bakit doon sa interview niya. Bale, yung nag-post sa X, sinamarize niya lang yung ilang detalye, importanteng detalye, doon sa interview ni Mr. Matt Halprin. So, ito yon. So, there are 7 keys. At ito yung ilang mga clarifications ngayon ng YouTube. Key number 1, sabi dyan, the policy did not change. The language did. There's no change in our underlying policy at all. YouTube split the vague, inauthentic content phrase into 3 specific buckets. So, creators know what not to do. Okay, key number 2, which is the bucket number 1. So, ito na yun, yung generic plus repetitive content. So, mga ma'am sir, listen carefully. Sinabi niya dyan, dito sa generic plus repetitive content na to, under nyan, yung mga template made videos with little variation from video to video.
If there's already a bunch of it out there, making the next one, it's generic. Kumbaga, wala ka nang nailagay na bago. So, nagmumukhang generic na siya. So, ang paningin ni YouTube sa mga ganyan, matik, generic na kaagad yan. It's repetitive. And the channel won't stay in YPP. Kaya, may demonetization na nangyayari ngayon. Okay, yung bakit number 2, which is the key number 3 doon sa interview na off-putting or emotionally manipulative content. So, ano yung mga halimbawa niyan? So, sinabi niya dyan, no, example given, channels built on animal in distress. For example, yung mga rescue videos or yung mga minors in distressing situations, or yung mga unsafe na situation para sa mga minor age, no, viewers watch once but don't come back. That's why YouTube removes these channels from monetization. Okay, dito na tayo sa bakit number 3, which is key number 4. AI personas on sensitive topics. Ayan guys, itong bakit 1, 2, 3 na to, ito yung mga nakikita natin ngayon na akala natin mga bagong policy na nilabas ni YouTube. Pero hindi. No, minodify lang nila ito from the existing inauthentic content na policy. So, dito sa bakit number 3, ayan, naka-explain dyan. Yung mga AI personas may be fine overall. Ayan, okay lang naman daw yung mga AI personas. But, if you have AI personas talking about finance, legal issues, or healthcare, we don't want to provide an incentive for that right now. So, dyan sila against, no, sa mga content na ginagamit yung mga AI personas na yan, especially sa mga sensitive topics. So, let's proceed with the key number 5. So, nakalagay dyan sa post niya, which is sinabi niya rin to doon sa interview niya, YouTube doesn't care if you use AI. We're agnostic to the tools used to create the content. Our policies are independent of how the content is made. So, AI enhancing creativity is fine. So, okay lang daw yun. But, AI content farming out of YPP, meaning doon na de-demonetize yung ibang mga channel. AI content farming. Okay, let's proceed with the key number 6. Mass flagging your channel does nothing. I can say with 100% conviction, it's just not true. It doesn't matter if one person flag it or 1,000 people flagged it. So meaning mga ma'am sir, no, ang dating niyan, sinasabi ni YouTube na it doesn't matter sa kanila kung may isang tao na mag-report sa channel mo or libu-libong tao ang mag-report niyan. So, hindi sila doon nakadepende. Okay, let's proceed with the key number 7. If you get suspended, it's not over. So, if ever na makakuha ka ng suspension from YT or yung channel mo na suspend, ayan, hindi pa naman katapusan talaga ng channel mo. So, meron ka pang 21 days to appeal. If ever na hindi mag-work yung appeal mo, reapply after 90 days with fresh content. Meaning, dapat tama na. No, nasa tama ang landas na yung mga content na i-upload natin. So, people reapply all the time and lots of them get back in. So, yun yung sabi niya sa kanyang interview. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope nakatulong sa inyong konting research natin, konting update natin about dito sa clarification na to. At last, no, na-clarify na din natin at malinaw na sa atin na yung tatlong mga policy na yon is hindi talaga bagong policy. Kumbaga, modification lang siya from the old policy which is the inauthentic content. Para lang mas malinaw, mas maintindihan nung ibang mga creators dito sa platform. And guys, if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell nandyan sa bandang ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, yan lang guys. Shout out muna sa mga members ng channel ko. Ayan, hello guys sa inyong lahat. Thank you so much sa support and sa mga kasama pa rin natin hanggang ngayon. Nakasuporta pa rin ng mga members natin. Ayan, more power and God bless to every one of you. And also yung mga bagong subscribers natin na nakasupport pa rin sa mga bagong videos na ina-upload natin. Ayan, thank you so much guys. Even yung mga dating subscribers na natin na sobrang
supportive, support pa rin sa atin, sa channel natin, sa mga videos natin. At na-appreciate pa rin yung mga ina-upload natin until now. Thank you so much, guys. I hope lahat ay sumakses dito sa YT. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!